Marami na tayo nakitang bago at modernong gamit at futuristic inventions na talaga namang useful at mapapadali ang gawain ng mga humans sa araw-araw. But there's more. May mga transportation din na nag-e-exist in their coolest and convenient forms. Bago tayo magsimula, please don't forget to like the video and subscribe. XTND Board. Ang XTND board na ito ay itinuturing na ultimate vehicle for urban commuting. Ito ay one-man ride na napaka-convenient gamitin at dalhin anytime and anywhere. Ito ay tumitimbang na 3 kilograms. Ang battery range nito ay kayang umabot ng layong 20 kilometers maximum na may top speed na 28 miles per hour. Ang vehicle na XTND board ay may charging time na 60 minutes. Pwede mo itong gamitin anywhere, pero wala din naman dapat ipag-alala para sa mga riders, especially sa mga hindi pa nakakasubok mag-skateboard nito. Dahil ang artificial intelligence ng XTND board ay kaya mag-collect ng data para sa way ng pagsakay mo. Dito magkakaroon ng analysis ang AI at matapos at magkakaroon ng unique settings para makapag-adapt sa specific style mo. At habang tumatagal, lalong nagiging accurate sa safer way ang pagsakay mo dahil kaya nitong matuto mula sa sarili nitong experience sa pamamagitan ng collective data band. Hindi lang self-improvement ang kaya nito, nakakapag-track ito ng regular routes. Through that, it can offer other routes para mas mabilis at convenient pa sa pupuntahan mo. No problem din kung gabi ito gagamitin dahil nakakadetect ito ng ambient light at automatic na magbubukas ang ilaw kung madilim na. May built-in pressure din ito kung kaya ito ay gagalaw kung gusto mo itong pagalawin. Kahit subukan pang tumalon pababa sa XTND board, ito ay mag-uumpisang mag-brake hanggang huminto. Remote ang full controller nito at walang button sa board. Dito makakapag-adjust ng speed at LED indicators and vibration. Rhino Motor. Ang motor na ito ay masasabing less motorcycle in some ways. Rhino stands for Ride Your New Opportunity, na originally developed ng isang self-taught engineer na si Mr. Hoffman. Inabot siya ng 6 years and 3 prototypes bago may produce ang Rhino motor. This is a one-wheeled electric-powered machine na kaya mag-operate at mag-speed up sa bilis na 10 miles per hour at kaya din ng low speeds, lalo sa makikipon na areas. Ito ay may unique na microcycle concept, isang stop-assist lever na sumusuporta sa posisyon ng driver to lean back at makapag-slow down ang Rhino. Ang tawag dito ay attitude adjustment button. Ito ay may 12 DC power plug na may 2 high output SLA batteries na tinatayang kayang tumakbo ng 15 miles. Meron itong at-rest bumpers, adjustable beat, parking brake, stop assist level at shock absorber para sa mas maayos, malinis na pagandar at paghinto. This was amazingly made from a scratch dream of a 13-year-old. Electrum Light Electric Vehicle. Isang uri ng e-bike na sinasadya para makapagbigay ng conveniences ng automobile pero pinapanatiling uri ng bicycle. Tulad ng motorcycle, meron itong built-in lights and turn signals. Meron itong generator and chain drive kung saan nakakapagpedal ka with a constant speed nang walang pinoproblema sa bicycle gears. You can pedal as hard or as little as you prefer. Ang e-bike na ito ay may lapad na 24 inches. Kaya nitong pumasok sa mga iskinita at kayang-kaya sumingid sa gitna ng traffic. Yes, traffic. Dahil kaya nito makipagsabayan sa wider roads dahil sa strong wheels and wide tires. Binubuo ang katawan nito ng aluminum frame at custom-molded fiber body parts. Kakaunti lamang ang moving parts ng Electrum. Karamihan sa parts ng e-bike na ito ay off-the-shelf o makikita sa halos lahat ng bike shops. Ito rin ay may quick deploy center stand. Meron itong cargo hatch na may kapasidad na 100 liters. Detachable din ito na maaaring sakyan ng small passengers. Inayon ang disenyo ng upuan ng driver based sa kung paano ito magiging comfortable. Ipinagmamalaki din ng Electrum Light Electric Vehicle ang kanilang powerful hub motor bilang fast, dependable, with regenerative braking. Polaris Slingshot. It's a car. It's a motorcycle. Wait, no, it's an autocycle. This is a Polaris Slingshot, made and developed by Polaris itself. Ang vehicle na ito ay nag-umpisang mag-attract ng mga riders dahil sa unique form na transportation noong 2015. Ito ay sinasabing 3-wheeled offspring ng car at motorcycle. Dinisenyo ang vehicle na ito na may 2 gulong sa front at isa naman sa rear. Kapansin-pansin din na wala itong pinto o bintana, sa halip ay sadyang open cockpit ang magkabilang gilid ng Polaris Slingshot at meron lamang 7.5-inch tall windscreen. 2 tao lamang ang maximum na maa-accommodate nito.
Nakaraang taong 2020, ang Polaris Slingshots ay nagkaroon ng malaking changes. It has been revamped. Nagkaroon ito ng all-new engine. Ayon sa mga developers, ang engine ay 2.0-liter inline 4-cylinder multiport injected gasoline engine na nakaka-tune para makapag-produce ng 180 horsepower na halos kapantay na ng larger SUVs sa pinoproduce nitong car engine power. Mas mataas din ang rev limit nito mula 7,200 RPM ay naging 8,500 RPM na. Hindi naman required pero maganda na rin for safety ang magsuot ng helmet dito dahil open ito at maging ang short windscreen, iwas puwing at sa maliliit na bato. At kung sakali mang may aksidente, ang new Polaris Slingshot ay auto-drive transmission pero pwede pa rin ang manual transmission, depende sa prefer mo. Mimo C1. Ang form of vehicle na ito ay kinikilala bilang world's first 2-in-1 cargo e-scooter. Sa panahon ngayon, dumadami na ang gumagamit ng electronic scooters bilang transportation. It is definitely handy pero nalilimitahan ang pagiging handy nito kung meron kang cargoes or loads tulad ng grocery bags. Ang Mimo C1 na nai-launch sa Singapore ay mayroong unique design na storage basket na wide, slip-resistant surface para sa driver's feet. Ito ay may pasadyang disenyo na foldable ang rear part at naiko-convert ito as a trolley. Ang Mimo C1 vehicle ay may built-in lithium battery at may single cruising range na 15 hanggang 25 kilometers. Ang nasabing e-scooter ay may helical spring front suspension na dahilan para sa smooth drives habang nai-utilize ang rear braking system. Ito ay may net weight na 17 kilograms nang walang basket na kasama at may kapasidad na 150 kg maximum weight. Lazaret Amphibie. Pambato ng Annecy, France ang developed vehicle na Lazaret Amphibie na ito. Sinasabing isa din na ang pagdevelop nito ay eco-environmental approach throughout its life cycle. Ang invention na ito ay may 400cc Euro 4 engine at homologous at humaabot sa 90 km per hour ang takbo sa mainland. Kapansin-pansin by its look, ang 4 off-road wheels at ang kanyang aluminium body na kayang-kaya ang anumang terrains. But its main twist ay maaari itong i-register bilang isang boat tender. Yes, mula sa mainland maaari itong idiretso sa dagat within a second dahil sa navigation mode nito. Dahil this cool vehicle is insubmersible. Meron itong 6 HP propeller na nakakapag-move forward with 7 knots. Sea Breacher. Sinasabing ang creation na ito ay isang dramatic breakthrough sa larangan ng recreational boating. Lahat ay unique creations kung saan malaya din makapili ang mga customers sa vast arrays ng mga individualized options. At ang mga developers ay proud na hand-built ang bawat Sea Breacher base sa nais ng customer na specifications and desires. Nakakapag-operate ang Sea Breacher as more like an aircraft na may full 3 axes of control, ang pitch, roll at yaw na kaya makapag-carve left to right, jump over, dive at makapag-cut ng waves. Ang handsticks ay para sa forward o backward movement. Ang mga pedals ay movement or left and right directions. Maaari din sa up and down na makakapagpa-move sa jet nozzles and rear elevators na up and down at maaari mo itong i-explore para sa thrilling movements, para mag-dive or in any crazy movements. Pero ang dive nito ay meant na beneath the surface lamang. Ito ang reminders ng developers. Hindi under 5 to 6 feet pero ang lahat ay dumedepende pa rin sa pilot nito. Lahat ng models ng Sea Breachers ay certified to use for recreational use and sail. Athos Fat Bike Pedal Quad. Ito ay hango sa pedal-powered bicycle at isang 4-wheeled quad. Ang large and strong quad cycle na ito ay makakapagbigay ng bagong option para sa mga riders ng off-road travel na makakablend ng motocross at downhill biking. Ayon sa builders nito na Contest Engineering, ang Athos Fat Bike Pedal Quad ay pinaghalong feature na stability and handling ng quad at flexibility ng bicycle. Nababagay ito sa dirt tracks and jump parks. Ito ay 4-wheeled independent suspension na may 10 inches front and rear disc brakes. Ang mga buyers ay may option na ma-customize ito sa kung ilang inch ng gulong ang nais, dagdag gears, air suspension at LED lighting. At ito na nga ang lahat ng mga coolest inventions of vehicles na tiyak ngang gugustuhin mong maranasan masakyan at gugustuhin ding magkaroon kahit isa lang sa kanila. Ano nga ba ang pinaka-nagustuhan nyo dito? Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muling Discovery!